Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata,
Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay mahatang sa kanyang balikat. Magsiawit tayo sa Panginoon sapagkat siya ay gumawa ng marilag na bagay, ang pagpupuri at pagpasalamat sa Kanya natin hialay. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kadalakilahan ng iyong pag-ibig na inyong ibinibigay sa amin, sa pag-iingat po ninyo at pagliligtas sa anumang panganib. Salamat din po sa buhay, kalakasan at kalusugan nito. Salamat po sa mga biyayang inyong binibigay sa bawat araw sa aming buhay. Nawa ang pasasalamat ay aming maipakita sa pagsunod sa iyo sa tuwi-tuwi na. Ang banal na Espiritu, ang siyang gumay sa gagawin po namin pagsamba ngayon, at patawarin mo kami sa lahat naming pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo, samantalang dinirinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Mateo, sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, pangkat na 6, talatang 9 hanggang 13. Ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Ganito kayong mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Maging pagpapala nawa para sa bawat isa ang salita ng Diyos. Tuwing sumasapit ang Pasko sa bayan natin, tila may hiwagang bumabalot sa lahat. Tila gumagaan ang mga problema, bumabait ang mga tao,
nagliliwanag at tumitingkad ang mga lansangang binabaliwala lamang natin noon. Maging ang mga magkakaaway at ang mga mag-anak na nawaray sa isa't isa ay nagbabalikan, nagkakasundo at nagpapatawaran ng mga pagkukulang sa isa't isa. Pasko nga naman. Sa ating mga Pilipino nga lamang yata nagkakaroon ng iba yung halaga at kahulugan ang Kapaskuhan. Sa gitna man ng ating kalukhaan, mga pasakit at mga alinlangan sa hinaharap, nakukuha pa rin nating ngumiti, umawit at magsaya. Bakit nga ba? Aba, Pasko na! Siyempre, hindi kumpleto ang kasiyahan kung walang caroling.
Pasko na, talaga. Talagang talaga, Pasko na. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay ikasyam na simbang gabi ng ating iglesia at sabi nga lamang ang mga bata ay iisang tulog na. Kagabi, 2 tulog pa. Ngayon, iisang tulog na. Mamayang alas 12, 1, ay talagang Pasko na. Ano ho? So, mga kapatid, labis po nating pinasasalamatan, lakip ang pagkilala sa bawat isa na binigyan natin ng malaking pagpapahalaga sa ating buhay pananampalatayang Kristiyano na tayo ay manambahan ng 9 na gabi. Bagamat parang kagabi ay mas marami kaysa ngayon. Ano ho? Nagtatagtara na po ba sa bahay? Sabi lang sa Batangas ay ay tartara na eh. Ano ho? So mga kapatid, sa kabila ng tayo maraming kaabalahan ay nananatiling prioridad natin ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Tayo po ay sandaling manalangin. Sa iyo ang pasasalamat, pagpupuri o dakilang Diyos, sapagkat patuloy na namumuhay sa aming puso ang iyong mapagpalang pag-ibig sa pamamagitan ng sa tuwin ay inaalaala namin ang Pasko. Sa tuwin ay nakaukit sa aming mga puso ang iyong mapangligtas na pag-ibig na ito'y iyong ipinahayag sa bawat isa at sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagsilang ng dakilang Mesiyas. Ipahintulot mo po, O Diyos, na ang aming pananambahan sa gabi ito ay magdudulot ng iba yung pagpapalalim pa ng aming pagtitiwala sa iyong banal na ngalan at pagpapalalim pa ng pagsasamahan ng buong kapatiran sa loob mismo ng sambahayan at ng iglesia. Sa pagdiriwang namin ng 9 na gabi ay aming pinagbubulay-bulayan ang mensahe tungkol sa pamilya. Salamat po sa pagkakataong ito na aming pinagninilayan ang usapin ng tungkol sa pamilya. Patnubayan mo nawa po kami, O Diyos. Samahan kami sa pag-unawa. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, simula nung unang gabi sa pamamagitan ng ating laiko, si Kuya Ben, ay tinalakay ang tungkol sa pamilya. Ano ho? Na binanggit niya doon na the basic unit sa ating pamayanan ay walang iba, kundi ang pamilya. At yun ay tumakbo sa ilang gabi, na ngayon nga po ay ika9 na gabi, na nananatiling tungkol pa rin sa pamilya ang ating pag-uusapan. Nandoon ang ating pag-asam na ang mga mensahe na ating narinig sa loob ng 8 gabi plus ngayon, ay ito ay magpapayabong ng ugnayan at pagmamahalan sa loob mismo ng ating pamilya. Kung kaya ngayon po ang Ebanghelyo, ayon kay Mateo na ating pagbubulayan sa huling gabi ng ating pagsamba, ay ang sinasabi nating panalangin. The family that prays together stays together. Nang unang-unang nagturo sa atin, naging halimbawa na tinutularan natin, na ibinigay na giya at tularan ng Panginoong Hesus sa atin na panalangin, ay walang iba kundi ang Ama namin. Okay? Ano ho? O tinatawag nating the Lord's Prayer. Ang turong ito ng Panginoon ay sinasambit-sambit natin sa tuwina. At nawa, ang ating mga pamilya ngayon, lalong higit ang ating mga apo na busy-busy sa mga gadgets, ay naituro pa rin natin ito. Ang panalangin sa pananampalatayang Kristiyano ang pinaka-importanteng gawain ng mga mananampalataya. Kanina ay meron kaming sa office, merong mga kwento-kwentuhan. Merong isang kapatid natin na may nakikita siyang kapatid sa pananampalataya
na hindi taga rito sa Magil, taga ibang bayan, na tuwing makikita niya ay nakikita daw niya ay may dalang ibang kagamitan sa ibang sekta. Sabi daw niya ay kapatid, ba't naman ikay nagkaganyan? Ay bakit yan ang iyong hawak-hawak? Ang sagot daw sa kanya ay kahit naman ako yung mahawak nito, basta ako'y lagi nagpe-pray. Yun. Marahil, simula sa kanyang pagkabata, nakita niya sa kanyang magulang, sa kanyang mga lolo, lola, yung pananalangin. At yung salitang pray ay lagi niyang naririnig. Ay ngayon siya'y may gulang na, ay kahit siguro hindi na, bihirang-bihirang pumunta sa ating mga pananambahan, pero nakakintal o nakatanim sa kanyang isip at sa kanyang puso yung salitang pray. Ay hindi bali ate, ako na may lagi nagpe-pray. So saan natutunan yung pagpe-pray? Ay di sa bahay muna. At marami ngayong mga bata, pansinin po ninyo, ang ibang mga pamilya, ay mga bata na nagtuturo kay tatay at nanay bago kumain. Nanay, pray muna, mamaya ka sumubo. Ala, ay baliktad na. So, sa ating po mga mananampalatayang Kristiyano, ang pinaka-importanteng gawain natin sa ating buhay at sa ating pananalig ay ang manalangin. Pag minsan, merong sabi ayun ay hindi na nagising. Yung namayapa na siguro binangungot, ang tanong nung iba'y, ano kaya yun bago matulog, nakapanalangin? Merong ganun tanong, ano kaya yun bago matulog, nakapag-pray? Ay hari nawa. So nandun pa rin yung pagtingin natin sa importansya, sa esensya ng pananalangin. Kung kaya sa buhay natin bilang mga mananampalatayang ebangheliko, ang pananalangin ay nararapat na lagi nating kaakibat, kadikit sa ating buhay. At tayo naniniwala na ito'y sandigan, hindi lamang ng buhay personal, kundi ng buong pamilya. The family that prays together stays together. Ang pamilyang nananalangin ng sama-sama ay mananatili na sila ay sama-sama. Kahit pa mag-abroad ang isa o ang isa'y mapawalay ng tirahat, may pamilya na, pero yung gawi na tutunan sa tahanan na manalangin, dala iyon ng ating kaapu-apuhan. Ang salitang the family that prays together stays together ay nagsasabi tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Hindi po ba? May kapangyarihan. Very powerful yung panalangin. Kahit pa anong suliranin sa buhay, karamdaman o whatever, we still kinikilala natin the power of prayer. At maging sa tahanan na sama-samang nananalangin, very powerful po ito sa isang tahanan. Tingnan po natin ang turong panalangin na ito ng ating Panginoon. Pwede kayang i-recite natin? Ay, marami, hindi na yata memorize, Ama namin, sumasalangit ka. At sapagkat sa iyo kalwalhatian magpakailanman nawa. Salamat sa mga kabataan. Alam nila. Naasahan kong alam din natin. Tingnan po natin kung ano-ano ang katuruan na ibibigay sa atin ng panalangin ito na itinuro sa atin ng Panginoon. Meron pong ilang bagay na makukuha natin dito. Una, ang pamilya na laging nananalangin ay pinaghaharian ng Diyos. Sino ang naghahari sa pamilyang nananalangin? Ang Diyos. Ang pamilyang laging nananalangin
anuman ang dumating sa pamilya, nananalangin pa rin. Ano ho? Anuman ang problema, halika kayo, tayo manalangin. Ayon sa unang Juan 5:19, sinasabi doon na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ang daigdig na ginagalawan ng pamilya ay pinamamahalaan ng dyablo, sabi doon sa 1 John. Bakit kaya? Hindi lang pamilya, hindi lang bayan, kundi ang buong mundo. Kaya ang tungkulin ng kasamaan ay mangwasak. Ano? May tungkulin siyang ginagampanan, mangwasak at sumira ng buhay ng mga tao sa pamilya. Maraming kaparaanan ang kasamaan upang wasakin ang buhay ng pamilya. Subalit, kung ang pamilya ay laging sama-samang nananalangin, walang lakas ang kasamaan. Siyempre, talo ang kasamaan at ang proteksyon ng Diyos ay tiyak na madarama ng buong pamilya. Ang proteksyon ng Diyos. Ikalawa, ang pamilyang laging nananalangin ay pinagpapala at binibiyayaan ng Diyos. Malakas kanina ang panalangin ng mga kabataan, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. So, hindi pwede palang walang bahaw. Ano ho? Araw-araw Araw-araw. Para kaparisuban ng mana. Sa Old Testament, nang ang mga tao, nagugutom sila, humingi sila ng pagkain, kay Yahweh, binigyan sila ng Diyos ng pagkain, bumagsak mula sa langit. May nakain sila. Pinulot nila at kinakain nila iyon. Unfortunately, ang iba ay sigurista. Ay kailangan meron pa ako bukas. So, dinamihan nila ang kuha. Ano nangyari? Sa sobra. Ay kaya anumang sobra ay masama. So, sa panalangin pong ito mga kapatid, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Malinaw natin makikita dito yung pagtitiwala sa Diyos. Na kailanman ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Ang panalangin pong ito ay tumutukoy sa mga pangangailangang pagkain ng pamilya. Ang mapunuan ang pisikal na pangangailangan ng pamilya. Lahat ng pangangailangang pisikal, sabi lamang natin ay God provides. So, ito'y nananatiling usapin ng pagtitiwala doon sa Diyos na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Batid ng Diyos ang pangangailangan upang mabuhay ang ating pamilya. Ang panalangin ito ay nagpapaalaala sa pamilya na ang pinagmumulan ng ikinabubuhay ng tao upang tayo may makain, walang iba kundi ang Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin, kung hindi dahil sa sipag ko, kung hindi dahil sa aking diskarte at galing sa paghahanap buhay. Hindi po iyon natin maaring sabihin. At kung nasasabi natin yun, i-delete na natin iyon. Kailangan nating mapagtanto sa ating buhay na ang pinagmumula na ikinabubuhay natin ay mula sa Diyos. Hindi dapat na magmalaki ang tao sa kanyang sarili, sa sarili ng sikap at kayamanan tinataglay niya. Dahil ang lahat ay nagmula sa Diyos. Kung kaya uulitin ko po yung ikalawa, ang pamilyang laging nananalangin ay pinagpapala at binibiyayaan ng Diyos. Ikatlong bagay na matututunan natin sa panalangin ito ay ang pamilyang laging nananalangin ay madali sa kanila ang magpatawaran. Palagay ko 99.9% ng pamilya ay nagkakaroon ng mga tampuhan. Ano ho? Tampuhan, hinanakitan, pero hindi lumalawig. Hindi ito tinutubuan ng mga ugat sa puso. Madaling magpatawaran. Lalong higit, the family that prays together stays together. Dahil napapagtanto nila at naunawaan nila ng malabis
ang pagpapatawaran dahil sila ay nagpapanalanginan sa isa't isa. Ang pananalangin ng pamilya lagi ay makapagbibigay ng magandang relasyon sa bawat kaanib ng pamilya. Subukan po nating ang mga munting bata. Let's say, nandyan tayo sa salas. Si nanay o si tatay o yung nakatatanda sa pamilya, halimbawa ay maglilid ng prayer, babanggitin mo yung pangalan ng iyong apo o sino man, naku, ituwan-tuwa ang mga bata. Ipagpatawad po ninyo, ihahalimbawa ko yung sarili ko. Kilalakan ko iyon. Ay talaga ako ituwan-tuwa pag ang nanay ko'y binanggit na ang pangalan ko. So nilakhan ko iyon hanggang dinala ko rin sa pamilya ko. Pero ang nakakatuwa sa amin, agawang kami pagbasa ng Biblia. Lalo na nung malaki-laki na kami, high school na. Dahil ituturo ng nanay, ikaw mananalangin ngayon ha? Hindi po, ako po'y babasa. Ay takot manalangin. Ano ho? So, pero yun ay isang dakila at banal na learning natin sa ating tahanan. At ang mga batang naririnig ang kanilang pangalan. Panginoon, pagpalain mo po ang pagkuha ng test ni Maria at siya po'y makapasa. Ay napakasarap sa puso ng ating mga kaanib, ng ating pamilya. Kung tayo ay nagbibigay ng mga prayer request sa simbahan, ipanalangin mo nga po, pastor, kukuha po ng examen o may pupuntahan ang aking anak, ang aking pamangkin o sino man from the family. Lalong higit, within the circle of the family. Napakadali sa pamilya ang pag-uunawaan sa mga iba't ibang pangyayari. Iba't ibang kaganapan sa pamilya na kung minsan ay nagdudulot ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Napakadali ang mag-unawaan. Kahit may tampuhan, ay halika kayo, tayo mananalangin. So, ang Diyos ang kumikilos sa ating puso. Ang kapangyarihan ng pananalangin ay ito'y nagpapatibay ng pagkakaisa ng pamilya sa kanilang pagsasama-sama. Nagpapatibay ng relasyon o ugnayan ng pamilya. Hindi lamang ni tatay at ni nanay, kundi ng mga anak at ng extended family. Ikaapat na bagay na matututunan natin sa panalangin ito ay ang pamilya na laging nananalangin ay nailalayo sa tukso. Ano nga yung kanta ni Imelda Papin? O tukso, layuan mo ako. Ay, ang tukso'y gustong-gustong lumapit sa atin. Wala pong tuksong lumalayo. Ang tukso ay laging pasulong sa atin. Hindi po yan tsa-tsa na urong sulong. Laging sulong ng sulong ang tukso. So, whenever ang tukso ay gustong pumasok sa loob ng sambahayan, sa pamamagitan ng panalangin na itatabo yan. Isa hong malaking tukso sa pamilya ay yung usapin ng pera. Napakalaking tukso sa pamilya. Nasisira ang buhay ng pamilya kapag ang isa sa kaanib ng pamilya ay pinahahalagahan niya na malabis ang pera. Ano ho? So yun ang matututunan ng mga anak. Ang power ng pera. Hindi matututunan na ang pera ay biyaya ng Diyos, kundi ang kapangyarihan ng pera ang matututunan. Maraming nasirang pamilya dahil ang mga magulang ay natukso sa pera. At masasabi ho natin sa pamilya, lalong higit kay tatay at nanay, ay merong mas iba pang tukso na dumarating. Ay pag si tatay nakakita na mas maganda at mas sexy, ay siya, ay maigi kung lumingon lamang, ay kung sumakabilang bahay na, ay siya na, natukso na. But, kung ang pamilya ay nananalangin, kahit pa ang tukso ay nagpupumilit sumiksik sa loob ng pamilya, panalangin at pagtitiwala sa Diyos ang mananaig. Ang panalangin sa masama ng pamilya ay pakikipaglaban sa mga tukso.
na hindi lamang umaaligid sa pamilya, kundi mga tuksong pumapasok talaga sa pamilya. Maging sa mga matitinding pagsubok na hinaharap ng pamilya, natutukso ang magulang, ang mga nakatatanda na mawalan ng pag-asa. Pag nawala ng pag-asa, ang mga may edad sa pamilya, wari ba'y nangihina, it reflects sa mga bata. Kung kaya sa pamamagitan ng panalangin, ang pag-asa ay mananatili na buhay at ang pananampalataya ay mananatiling yumayabong, hindi lamang buhay na buhay, yumayabong at magbubunga pa sa sunod at sunod na henerasyon ng pamilya. Ang ating pong sinabing, the family that prays together, stays together, papansinin natin ay panay present tense. Sino po dito English teacher? Ano ho? Panay present tense? Ano ho? Hindi stayed, stays. Nananatili. So, lagi. Kaya ito'y nagpapakita sa atin na ang pamilyang laging nananalangin, laging sama-sama. Ito po ang itinuturong panalangin ng Panginoon sa buhay ng pamilya. Hindi lamang yung pamilya ng iisa kayong apelyedo, kayo magkakadugo, iisang laman, kundi maging pamilya ng iglesia. Tayo ay nananatiling laging nananalangin. Kaya mahalaga po sa iglesia ang midweek prayer meeting. Yun ang kapahayagan ng ating the church that prays together stays together. Dahil ang ating iglesia, ang ating church ay isang sambahayan ng Diyos. Mga kapatid, may kapangyarihan ang panalangin sa bawat tahanan. Gawin lagi ng pamilya ang pananalangin sama-sama. Tiyak ang maayos, tahimik, at nandoon ang pagmamahalan sa pamilya natin. Dalangin ko po na manatili ang panalangin sa ating pamilya upang sa ganoon ang pagmamahalan ay patuloy na aagos sa bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Mesiyas. Amen. Halina at ating ipahayag sa Kanya ang ating pasasalamat sa buhay na Kanyang ipinagkaloob sa atin, sa kaligtasan, sa Kanyang mga pangakong maasahan, at maging sa mga biyaya na natatanggap natin sa araw-araw. Gawin po natin Panginoon. Angels we have heard and high, singing swiftly through the night, and the mountains in reply, echoing their bright delight. Gloria in excelsis Deo. What great brightness did you see?
Narito po ang aming mga handog, bahagi po ng inyong pagpapala, Panginoon. Aming ibinabalik bilang pasasalamat. Pagpalain mo po ito at ang mga anak mong magsipaghandog. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Sa huling gabing ito, o dakilang Diyos, ng aming isinagawang simbang gabi bilang kapahayagan ng aming matapat na paghihintay sa kapanganakan, sa pag-alaala, sa kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay umaasa na ang aming mga pagsambang, pananambahang isinagawa simula pa noong ika-16 ng Disyembre hanggang sa gabing ito po ay naging kalugod-lugod, kaya-aya at naging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa dakilang pagkakataon na iyong ibinigay sa amin na kami nakasama sa mga ganitong gawaing may kabanalan. Nawa po'y ang pananambahang aming isinagawa ay magsilbing pataba ng aming mga puso na ito na kung saan ay nakaukit dito ang aming pagtitiwala at pananalig sa kaligtasang pinagkakaloob mo sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas. Salamat po, O Diyos, sa mga sambahayan na nagbigay ng pagpapahalaga sa mga gawaing may kabanalan tulad nito. Salamat po, O Diyos, sa mga tinig ng pag-aawitan, tinig ng pagpupuri na inihandog namin sa iyo. Pinasasalamatan din namin ang mga mensahe na aming narinig sa gabi-gabi. At nawa po'y ang mga mensaheng ito, O Diyos, ay hindi lamang namin narinig, kundi ito ay magsisilbing
pagpapayabong ng aming pananampalataya. Pagpapayaman ng aming ugnayan bilang kami isang pamilya, bilang isang sambahayan na nagtitiwala, naglilingkod sa iyong banal na ngalan. Dinadalangin po namin sa gabing ito, napapatnubayan mo ang bawat isa sa amin, ang bawat tahanan na aming kinabibilangan. Sa pagpatnubay mo sa amin lahat, O Diyos, iyon nawang itanim sa aming mga puso, na ang araw ng bukas ay labis naming pahalagahan. Ang mga hindi namin nakasama sa ganitong simbang gabi, nawa po ay tuktukin mo ang kanilang mga puso, na bibigyan ka ng prioridad sa araw ng bukas, O dakilang Diyos. At hindi lamang sa araw ng Pasko, magbibigay ng panahon ng pagsamba, kundi sa lahat ng saglit ay magbigay ng pagsamba at pagkilala sa iyong kabanalan ang maraming tao, ang maraming mananampalatayang Kristiyano sa buong mundo, O Diyos. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin, maging sa aming paglabas ng bahay-sambahang ito na kung saan kami uuwi sa aming mga tahanan na magsisipaghanda ng pagsasalusaluhan para sa pagsalubong ng kaarawan ng dakilang Mesiyas. Dinadalain ko po, O Diyos, na ang lahat ng pamilya na kumikilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ay maglalaan ng sandali ng pananalangin. Hindi lamang sa gabing ito na magsasalo-salo para sa Pasko, kundi laging manalangin ang mga tahanan, O Diyos. Makita ng mga tahanan ang kahalagahan ng sama-samang pananalangin, bukod pa sa aming mga individual na pananalangin. Sa aming paghayo, ipahintulot mo na tanggapin nawa ng bawat isa ang iyong banal na bendisyon. At ako naman pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat sa iyong banal na paningin na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig ng maibiging Diyos na naghandog ng kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng buong sanlibutan ang tanggapin nawa ng bawat isa. Maging ang patnubay, pakikipisan, at pagtutuwid ng Espiritong Banal ay sumainyong lahat mula sa sandaling ito hanggang sa magpakailan-kailan paman. Amen.